God is greater. Our God is stronger. Wala nang dapat ibang pangalan na itaas, hindi ang pangalan ng Panginoon. Because to God, nothing is impossible. Amen? And we deserve all the praise and all the worship. Let's continue to worship the Lord with all our hearts.
Let's sing one more time. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can come on, let's sing. And if our God is for us, then who could ever stop us? Come on, let's worship the Lord. We are unstoppable because we're the Son of God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? We are unstoppable, mga kapatid, because we have God. Then what can stand against? Come on, let's express our worship. Let's sing one more time. Let's sing. Our God is greater. Our God is strong. Come on, let's declare it. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Come on, let's sing. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Amen. Let's clap our hands to our God. Let's come to the Lord in prayer. Father, we worship you today. Salamat, Lord God, sa buhay at kalakasan na iyong pinagkaloob, Panginoon. Napakarami, Lord, ng description na pwede namin ibigay sa iyo, Panginoon. Because you are truly great. Marami kang katangian, Panginoon. Your name is indescribable, Panginoon, because of your beauty, Panginoon. Because of your love, Panginoon. We thank you, Lord God, for the blessings, Lord God, that you have given us. We thank you, Lord God, sa bawat isa na naandito, Panginoon, na pinagtipon-tipon niyo, Panginoon, to worship you, Panginoon God. Kaya, Panginoon, iisa ang aming puso, Panginoon. Iisa ang aming puso, Lord God, upang sambahin ka, Panginoon. Lord God, we thank you and we love you. And this is all we ask and pray. In the name of Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon sa umaga ito. Minsan pa po tayo po ay dadako sa pag-aalaala ng banal natin. Bago po natin tanggapin ang tinapay ng saro na siyang sumisimbolo sa katawan at tugo ng ating Panginoong Isus, tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. Let us pray. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa umaga nito, O Lord, minsan niyo pa, Panginoon, na pinagkalooban ang bawat isa ng buhay at kalakasan, O Lord. Upang sa umaga nito, Panginoon, muli kami, Panginoon, narito, O Lord, buhay at malakas, O Lord, dahil sa iyong biyaya at kapag, Panginoon. Kaya sa oras ito, Panginoon, sa aming pag-aalaala na gagawin, Panginoon, sa aming pagtanggap na gagawin sa katawan at tubo na sumisimbolo sa katawan at tubo ng aming Panginoong Diyos, kami po, Panginoon, na hindi karapat-dapat, O Lord. Marami kami, Panginoon, mga pagkukulang at higit sa lahat, Panginoon, mga pagkakasala na nagawa sa mga nagdaang araw, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, bago namin tanggapin, Panginoon, ang mga simbolo ito, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, O Lord. At humihingi, Panginoon, niyo paglilinis, O Lord. Lahat ng aming mga kasalanan na nagawa sa aming mga kaisipan, sa aming pananalita, O Lord, at higit sa lahat, Panginoon, sa aming mga nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, Panginoon. Nawa, Panginoon, kami po, Panginoon, ay iyong katawarin, O Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, O Lord, na sa kabila, Panginoon, ang aming mga pagkakasala, Panginoon. Hindi niyo kami, Panginoon, pinabayaan, O Lord. Pagkos, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang gumawa ng paraan upang kami ay maligtas, Panginoon. Salamat sa biyaya ng habang at sa pagsakripisyo ng iyong buktong na anak at sa aming mga kasalanan, Panginoon.
kami po, Panginoon, hindi karapat-dapat, O Lord. Kahit sa aming gawing pagtanggap, Panginoon, kami po, Panginoon, ay yung nilisin, O Lord, sa aming anumang karumihan na tabi na aming puso't isipan, Panginoon, na nawa kami, Panginoon, maging karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng mga pagpapalang ito, Panginoon, buhat sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na iladama sa pamamagitan ng sacrifice, Lord, ng iyong buhay, O Lord. At itinataas din namin, Panginoon, ang tinapay at ang saro na siyang sumisimbolo ng katawan ng tubo ng aming Panginoong Isus na aming tatanggapin. Ito po, Panginoon, ay iyong basbasan, O Lord, upang maging pagpapala sa aming spiritual na pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang aming walang hanggang papuri at pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Minsan pa, pakinggan po natin ang sulat ni Apostol Pablo mula sa aklat ng unang Korinto, chapter 11, verse 23 hanggang sa sumusunod. Darito po ang sinasabi. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipagkanalo. Ang Panginoong Isus ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at nagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ating pong kanin na tinapay. Matapos makakunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ating pong inumin sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. God is good. All the time. Amen. So napakabuti nga po talaga nating Panginoon. So ngayon naman po, dadako tayo sa ating tithes and offering, ang pagbibigay natin. So hayaan niyo po, nabasahin ko muna yung talata. Ayan, sa 2 Kings chapter 5 verse 15. Ang sabi doon, si Naaman at ang kanyang kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo ang itong aking nakayanan. Yan. So, kung titignan natin yung kwento, si Naaman po ay isang hindi taga Israel po. So, siya ay may sakit. Ano po yung sakit niya? Ito. Ano po? So, pinayuhan sa ni Eliseo na pumunta saan po? Ilog Jordan. Ang Ilog Jordan po ba ay malinis? Hindi. Madumi. Sabi nga natin madumi. Pagpunta niya doon, sabi niya doon, maglublog ko na doon yung 7 beses at gagaling ka. So, anong ginawa ni Naaman? Sumunod. Ano po? Pagkasunod niya, pagkaluglob niya, ano pong nangyari sa kanya? Gumaling, siyempre. Ano po? At ang nakita niya dito, sabi niya dito sa verse 15 na ating nabasa, si Naaman at ang kanyang kasama ay bumalik kay Eliseo at sinabi niya, ngayon napatunayan ko na walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. So ano pong pinapaalala nito sa atin? Unang-una po, first of all, tingnan po natin to na ang pagbibigay po ay hindi lamang po naka-assert doon sa financial matters o doon sa blessings na natatanggap natin dito. Makita natin, unang-una dapat na makita natin dito is napatunayan ni Naaman na ang Diyos ng Israel ay Diyos na makapangyarihan. So, maganda mo ang maginamit niya. Minsan din po sa atin, ba't tayo nagbibigay? Minsan, ay, kasi dami kong blessing kaya nagbibigay ako. Hindi, unang-una dapat na makita natin sa sarili natin, na-prove na ba natin si Kristo ay Diyos na buhay sa buhay natin? Amen po ba? Kasi yun yung pinakadahilan eh. Minsan baka magbibigay ka lang para out of pressure, sinasabi natin ay, kasi required ko sa church namin bilang isang
COC members o member ng isang simbahan, every Sunday po kasi may offering. Kaya nakakahiya naman na wala akong maibigay kahit man lang 100, kahit man lang 20. Sabi nga natin, hindi po sa finances eh. Ang dapat unahin natin, nakita mo na ba yung bibigay ng pagpapala sa kanya? Kasi kung titinan natin, si Naaman nakita niya eh. Hindi naman siya nagbigay dahil pinagaling siya. Nagbigay siya kasi napatunayan niya na si Kristo ay buhay, na ang Diyos ng Israel ay buhay. At maging ngayon din po sa atin, mga kapatid, dapat napuprove din po natin sa sarili natin. Alam mo kung bakit? Para mas makita natin ay i-develop ko yung pagtitiwala ko sa Lord. Bakit po? Kasi nagbuhay siya sa aking buhay. Nararamdaman ko sa aking buhay. Kaya sabi ko, i-develop kasi, ang pagbibigay ko ay nagde-develop ko ng trust. Hindi po pag nagbigay ka ay bumabalik yung pagpapala sa iyo. Hindi po. But God assured you na God provide all our needs. Yun po yun. Hindi niya po sinabi, pag nagbigay tayo, ay, kailangan kasi member ako eh. Kailangan kasi ano eh. At ang dito, para parati nating alalahanin, ang pagbibigay po natin ay hindi dapat galing sa pressure lamang, kundi anong sinasad ng ating puso. Hindi dapat tayong maano dun sa ang tithes ay hanggang 10%, kaya dapat ibigay ko yung 10% lang. Pero kung tinitibok ng sinasabi naman ni Lord, ibigay mo yung pagtitiwala mo sa ibigay mo yung kalahati ng sweldo mo para pagpakatiwalaan mo ko. Why not, di ba? Yun po yung sinasabi dito sa atin. Hindi po siya nalimitahan dun sa yung natin, but ano yung laman ng puso natin. Ano po ulit? Ang laman ng puso natin si Christ, na siya nagligtas sa atin. Amen po? So sa araw po na to, pagbigay tayo ng masigit na malaman natin sino si Kristo sa buhay natin. At bakit natin siya kailangan pagtiwalaan. Manalangin po tayo. Panginoon, kayo pong muli ay nagpapasalamat ngayong araw na to na patuloy pong binigay sa amin. Salamat sa pagkakataon ulit na naandito kami nagtitipon-tipon para mapapurihan, maitaas sa inyong pangalan. Nadarayin ko po, Panginoon, at pinagkakatiwala ko, Panginoon, ang trabaho ng bawat sa amin. Ang pinagkakunan nila, Panginoon, ng kanilang kinabubuhay. I pray po, Panginoon, sa mga nagkatrabaho, I pray na pag-bless niyo po sila. Maging magaan yung mga pressure sa kanilang mga work. And sa mga nagbibusiness po, Panginoon, i-bless niyo po na mas marami pang customer, Panginoon. And I pray, Lord, na kayo po ang kumilos sa buhay ng bawat isa. At ikaw ang mangusap po sa buhay namin, Panginoon. Na ikaw ang Diyos na buhay na dapat namin pagkatiwalaan. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong lahat ng papuling pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Alright, so bigyan po natin ng clap offering ang Panginoon this morning. And welcome po sa ating pong pagtitipon muli ngayong umagang ito. So tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, and I hope that you have your Bible with you. Ano po? And ating pong pag-aralan ang salita ng Diyos. So balikan po natin yung John chapter 10, ano po, at ating po itong basahin uli. Okay? So, nung last week, tinignan po natin yung calling ng tupa. And we know na yung sinasabi kong tupa rito ay tayo. Okay? Tayo po ay mga tupa ng Panginoong Jesucristo. Okay? And ang Panginoong Jesucristo naman ang mabuting pastol. Okay. So, tignan po natin. John chapter 10, verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. So, allow me to read this in Tagalog version. Ano ho? Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay hindi sa pintuan, ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardiya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila
at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Verse 5, hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala o hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sabi na ng Panginoon, verse 6, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Verse 7, kaya po sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin, mga magnanakaw at tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, sambuhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastor. Iniaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibasay hindi siya pastor at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibasay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastor. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako nama'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa lamang ang kawan at isa ang pastor. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, sinasakian siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganoon ang isang sinasakian ng demonyo. Nakapagpapagaling ba ng bulag ang mga demonyo? Sa oras po ito tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na binigay mo sa amin. Minsan pa kaming mga anak mo, Panginoon, ay mag-aaral ng iyong salita. Pakapagpalain mo, O Diyos, ang mga pag-aaralan namin ito at naway patuloy na tumimo sa aming puso at isipan at higit sa aming mapag-aralan ito po ay aming maipamuhay. Pinupuri ka namin dakilang Diyos sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Bigyan po natin ang clap offering ang Panginoon this morning. Hallelujah. Last week, tinalakay naman po natin yung the calling of the sheep. Today, let's talk about the shepherd's heart. Kung noon, pinag-aralan po natin yung calling natin bilang mga tupan, tignan naman po natin yung puso ng ating Panginoong Jesucristo. And ang ating pong main text ay naandun sa John chapter 10 verse 11. Doon sa binasa po natin from chapter 10 verse 1 hanggang 21, ang pinaka-main focus po natin na andun sa verse 11. Ito yung tinatawag po natin golden text po natin. Now, let's read the golden text. Sabi po dito, I am the good shepherd. Sabi po ng Panginoon yan. The good shepherd lays down his life for the sheep. Mga kapatid, ang larawan po ng shepherd sa Biblia, ang pinakamagandang image ng pagmamahal ng Diyos. Kung nag-iisip po kayo ng pinakamagandang image o larawan ng pagmamahal ng Diyos, think of the good shepherd and the flocks. Isipin niyo po yan. Sa Israel po, ang pastol po kasi, hindi lang po yan basta nagbabantay. Going back sa panahon po nila, siya po ay nagliligtas, siya po ay tagapagkalinga, at kasama ng mga tupa bawat araw at gabi. No wonder yung mga pastor po na katulad po natin ay katulad po namin at ng mga elders ay mapangialam.
sa mga kapatiran. Hindi ka lang umattend, mangungumusta na. Bakit? Kasi po yun talaga ang pattern. Si Jesus as a good shepherd, hindi po basta tinawag na good shepherd, kundi hindi po siya basta nagbabantay lang. Siya po ay tagapagligtas, siya po ay tagapagkalinga, siya po ay kasama ng mga tupa bawat araw at gabi. Yun po yun. And dito sa John chapter 10, ipinakilala po ni Jesus, as I have said, sabi niya, I am the good shepherd. Now, hindi lang po siya nagtuturo ng kabutihan. Hindi po. Siya mismo ang kabutihan. Amen? Hindi lang po siya nangangalaga. Siya mismo ang nagbuwis ng kanyang buhay para sa atin bilang kanyang mga tupa. Imagine niyo po yun. Hindi ka lang niya basta inalagaan. Hindi lang po basta ang Panginoon tinignan ka lang, pinagmasta ka lang. Hindi. Binuwis niya po yung kanyang buhay para sa iyo. And that's the kind of shepherd we have. Not a distant ruler, but a personal Savior. A personal God. Now the question is, if Jesus is the good shepherd, what does His heart reveals to us today? Ito po yung tatlong bagay. At ito yung una. The shepherd's heart is a heart that sacrifices. Isang puso na handang magsakripisyo. Look at John chapter 10 verse 11. Basahin po natin muli. Sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. The good shepherd, tignan niyo po, lays down his life for the sheep. Ang batayan po ng pagiging mabuting pastol ng Panginoong Jesucristo, He is willing to lay down or lays down His life para po sa mga tupa. Dito po ipinahayag ni Jesus na ang pinakamataas po na larawan ng kanyang pag-ibig ay ang pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa ating lahat. Wow! Praise the Lord! Hindi lang po siya mabuting tagapangalaga. Hindi lang po siya isang mabuting pastol. Isang pastol po siya na nagbayad ng kanyang sarili para mailigtas ang iba. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa bagay mo. Diba? Sa panahon po ni Jesus, ang karaniwang shepherd po, magbabantay po ng tupa, laban po sa mga hayop, tulad po ng lobo, ng leon, and even ng mga magnanakaw. Pero bihira po yung shepherd na handang mamatay para sa mga tupa. Bihira po yung, very rare po. Pero ang Panginoong Jesucristo po, sinabi niya, the good shepherd lays down his life for the sheep. Yung mga upahan, they just work for the money. Yung mga upang tupa. And so the shepherd, ito si Jesus, works out for, not for the money, but for the love. Yung upahan po, pag nakakita ng panganib, anong gagawin niya? Sabi ng Bible, tatakbo. Di ba? Pero yung mga tunay na pastol, mananatili kahit po nasa gitna ng panganib yung mga tupa. Now, balikan natin si David. Naalala niyo po si David? Nung kausap po niya si King Saul, lalabanan niya si Goliath. Nagtataka yung iba, bakit lalaban to kay Goliath? And even po si Saul, ano po? Kung matanda niyo po doon sa 1 Samuel chapter 17, verse 34 to 36, David as a shepherd, ikinuwento po niya kay Haring Saul na habang siya ay nag-aalaga ng tupa, may dumarating na mga leon at mga oso. Pero ano pong ginagawa niya? Hinahabol niya at pinapatay para proteksyonan yung mga tupa. Ipinakikita po ni David yung puso ng isang tunay na pastol, hindi umaatras sa panganib at handang ialay ang buhay para sa mga tupa. And katulad po ni Jesus, willing na ibigay ang buhay para sa mga tao. According to John chapter 15 verse 13, ang sabi po dyan, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. At yun nga po ang ginawa ng Panginoon Jesucristo sa atin. Inialay po niya yung buhay niya para sa bawat isa atin. Now, imagine po ninyo, isipin niyo po yung sakripisyo ng Panginoon Jesucristo doon sa cross. Ang sakripisyo po ni Jesus o ng Panginoon Jesucristo sa cross, hindi po yan basta aksidenteng nangyari. Ito po'y sadyang pagpapakita ng kanyang malasakit at pag-ibig. Hindi po siya pinilit. Siya mismo ang nag-alay nito dahil mahal niya po tayo. Praise the Lord!
Sabi nga po ni Mother Teresa, sabi niya, love is not love until it costs you something. Ang pag-ibig ay hindi pag-ibig hanggat wala kang iniaalay, hanggat wala kang isinasakripisyo. Ang tunay na pag-ibig po, merong halagang binabayaran. At si Jesus po ay nagbayad ng pinakamataas na halaga para bayaran ang kasalanan ng mga tupa na walang iba kundi tayo. Hindi lang po niya sinabing mahal niya tayo, ipinako niya yung pagmamahal na yon doon sa krus. And every time na nakikita mo yung cross, maaalala mo, dyan sa krus na yan, ipinako ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Ganong kalaki yung pagmamahal niya sa atin. Hallelujah! Mga kapatid, kung ang puso ng ating mabuting pastol ay puno ng pagsasakripisyo, ganun din tinatawag niya po tayo sa katulad niya, sa katulad na panawagan. Magsakripisyo din po tayo. Maglingkod tayo ng buong sakripisyo. Hindi lang po kapag madali. Sometimes po kasi gusto natin madali. Tama po ba? Ayaw na ayaw natin nang nahihirapan tayo. But you know, we are also called to share Christ's sacrifices. Hindi nga po tayo aabot sa katiting na sakripisyo ng Panginoon eh. Yung pagpunta ho natin dito, hindi po yan masasabing sakripisyo na. But then, kahit papaano po, maramdaman po natin, magaan man o madali para sa atin, maranasan po natin that we are more than willing to give time. Diba? To share our lives. Di po ba? To share even our wealth. And that's part of our, what we call, sacrifice. Magmahal po tayo kahit walang kapalit, katulad ng Panginoon. Amen po ba? Magmahal po tayo na hindi nag-iintay ng kabayaran. Magmahal po tayo ng buong puso at magtiwala kayo kay Kristo sapagkat siya po ang shepherd na hindi kailanman tatalikod sa atin kahit ang dilim-dilim ng ating buhay. Kahit na po na parang ang layo-layo natin, kahit na po parang nakikita natin, Pastor, marami akong kasalanan. Remember, hindi po namatay si Jesus nung ikaw ay mabait, nung ikaw ay matuwid. Hindi po. Namatay si Jesus noong makasalanan ka pa. And that's a reason enough para lumapit ka sa Panginoon at huwag lumayo. Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Hallelujah. A second thing, mga kapatid, the shepherd's heart is a heart that knows his sheep. Sabi po ng John 14, o John chapter 10 verse 14, look at this verse, I am the good shepherd. Ang sabi po rito, I know my sheep, and my sheep know me. Kilala ko ang aking tupa, at ang aking mga tupa, kilala ako. Now, one of the most comforting truths in the Bible is this. God knows you personally. Sabi mo nga sa katabi mo, kilala ka ng Diyos. Sabihin mo to sa Kanya, wala kang maitatago. Yan. Wala po. Wala po. At yun po ay nagbibigay ng comfort sa atin. Sa ating good shepherd, wala pala tayong pwedeng itago. Hindi po siya katulad ng boss ng company. Halimbawa, yung boss ng Toyota, Pastor Vic, yung bang boss ng Toyota, kilala niya lahat ng mga Hindi siguro, no? At hindi rin naman lahat ng mga nagtatrabaho sa Toyota, kilala yung boss siguro. Baka sa pangalan lang, pero hindi kilala personally. Pero ang Diyos, mga kapatid, iba. Iba po ang Panginoon sa Kristo. Bakit? Kilala ka niya personally. Kilala ka niya. Ang ating good shepherd ay intimately involved sa bawat detalye ng buhay po natin. Kaya po alam niyo yung salitang no. Gusto kong tignan niyo po ito. Ang salitang no na ginamit dito ay hindi lang po familiarity, kundi isang intimate relationship. It means a deep understanding, a close connection, and a personal care mula sa ating pong good shepherd. Katulad ng relasyon ng magulang. Ito, pansinin niyo po.
Yung mga magulang, kilala po nila yung tinig ng anak po nila. Tama po. Kilala po nila yung ugali ng kanilang anak. Tama po. Kilala po nila yung lakad ng anak nila. Kaya malayo pa lang, alam nila, anak ko yun. Kahit nakatalikod. Ay ako po, kilala rin ang mga anak ko, malayo pa lang, tatay ko yun. Bakit? Kita mo, shining armor. Yan, tatay, kilala agad. Pero alam niyo po yung point ko dito, yung lalim na connection at personal care ay hindi na po basta po intimate, o hindi na po, basta familiarity, kundi isang intimate relationship ang meron po tayo. Now, sa panahon po ni Jesus, ang mga pastol po, hindi po random na nagpapastol yung mga yan. Alam nila yung kanilang tupa, meron, kung ilan yung meron silang tupa, alam po nila kung alin po yung tupa nila na may pilay, alam nila yung tupa po nila na may sugat, alam po nila yung tupa nila na merong problema sa ulo, kaya po nilalagyan ng langis, yung ina-anoint po, yung mga tupa. Alam mo kung bakit? Kaya po sila binubuhusan ng pastol ng mga ng langis, ina-anoint yung oil. Kasi po ang isang problema ng mga tupa, yung tenga po nila pinapasok po yan ng mga insekto. Now, yung pong langis, nilalagay po yan as protection para po yung mga tupa ay hindi po pasukin ng insekto yung tenga. Ganyan po yung kanilang pangangalaga. Bawat tupa yun ha. Isipin nyo, bawat tupa lalagyan ng langis, ina-anoint para hindi po mapasok yung tenga ng insekto. Kasi pagkaya po hindi nalagyan ng anointing oil, no? At yan po ay napasok ng mga insekto o kung ano, wala po silang capacity para tanggalin po yun. And so, dadami po yun sa tenga po nila o sa ulo po nila. Kaya po yung mga tupa, kita yun, nag-headbang. Eh maraming Kristiyano, pag walang anointing ng Holy Spirit, nag-headbang din yan. Opo, kasi kung ano-ano pumapasok sa isip, kung ano-ano pumapasok na kalukuhan. Kaya po napakahalaga na nagpapa-anoint po tayo sa Panginoon. Tignan niyo po yung katabi niyo, nag-headbang na ba yan? Ganon katindi yung kanyang personal care sa atin. Alam niya po kung sino po yung tupa na matigas ang ulo. Eh kahit naman po sa church eh. Ako po bilang pastor niyo, kilala ko po kayo. Alam ko po kung sino yung sugatan, kung sino po yung pasaway, kung sino po yung matigas ang ulo, kung sino po yung kinakailangan ng dalaw, kung sino po yung matatag, kung sino po yung nangangailangan ng panalangin, kung sino po yung kinakailangan ng tinatawag po nating counseling. Ang Panginoon Jesucristo, alam po niya kung sino tayo. Alam niya kung sino yung sugatan, kung sino yung nasaktan, kung sino yung nanghihina, sino yung nagtatago, sino yung guilty, at kung sino yung natatakot. Alam ni Jesus po yan. At hindi po yung dahilan para lumayo ka, kasi alam naman ni Jesus yun eh. All the more na dapat kayong lumapit sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa halip na tayo po yung lumayo, dapat mas lalo tayong lumapit. Bakit? Wala pong gagamot sa atin. Walang mag-aasikaso sa atin, kundi ang Panginoon lang. You know, we may not always understand ourselves, but our shepherd does. Diba? He knows our fears, our failures, and even our future. Yan ang ating mabuting pastor. Diba, there are times na ikaw sa sarili mo, hindi mo naiintindihan yung sarili mo. Tama po. May time po ba na malungkot po kayo, pero hindi mo alam kung bakit ka malungkot? Diba? Malungkot ako. Pag tinanong mo, bakit ka malungkot? Hindi ko nga alam eh. Tapos sabi nang sumagot, alam mo ako malungkot din. Bakit? Kasi malungkot ka. Diba? At least siya alam niya. Eh maraming mga nanay po, alam nila yung dahilan kung ba't sila malungkot. Pero yung iba hindi. Ang karaniwang dahilan ng mga nanay kung bakit malungkot dahil walang pera. Tignan niyo nga po yung katabi niyo kung malungkot ba. Hindi, totoo po yan, di ba? Alam niyo, iba po ang ngiti. Iba po ang ngiti ng nanay na may pera. Tignan nga katabi niyo. Di ba? Ibang ngiti niya. Malamang kasasahod lang yan. O kaya kakukuha lang ng pension. Sabi mo nga sa katabi mo, mami nga ha? Nandiyan lang yung restaurant. Di ba?
Sometimes hindi natin kilala yung sarili natin. Pero ang Panginoon Jesucristo, kilala niya tayo. Kilala niya tayo. Naalala niyo si Zacchaeus? Doon po sa Luke chapter 19 verse 1 to 10, sa gitna ng napakaraming tao, si Jesus po tumigil sa ilalim ng puno, tapos tinawag niya, Zacchaeus, sabi niya, come down. Pupunta ako sa bahay mo. Di ba? Hindi lang po niya nakita si Zacchaeus, tinawag pa niya sa pangalan. Paano niya nakilala yun? Because Jesus is the great shepherd. Kilala niya po ang bawat isa sa atin. Di ba? That's a personal knowledge. He knows your name even when the world only sees your label. Sometimes nakikita na ng mga tao, si Sir ganito. Minsan nga, binabansagan ka pa eh. Si Pastor, sino Pastor? Yung kalbo. Si Pastor Rodel. Di ba gano'n? Nililabel ka lang nila sa ganong pagkakilala. Di ba? Sino yung si brother no? Si brother no, yung basta ganitong height niya eh. Tapos medyo chubby. Si Pastor Kit. Di ba? Ay si Lord hindi mo. Kilala ka niya ng malalim. Malalim ang pagkakilala niya sa iyo. That's a personal knowledge na kilala ka niya not only by the name, but not only by the title, but He knows you personally. Naalala niyo si Mary Magdalene doon sa John chapter 20, verse 11 to 16. Yung resurrection morning, umiiyak po si Mary sa harap po ng libingan. Pero nang marinig niya po yung tinig ni Jesus, no? Nadinig po niya yung kanyang pangalan, ang sabi ng Panginoon, Mary. Agad niya pong nakilala yung tinig ng Panginoon. The shepherd knows his sheep. Ito po yung maganda. The sheep knows his voice. Ang tanong ko po, kilala mo ba yung tinig ng Panginoon? Di ba minsan pag nag-iisa ka, may dalawang tinig kang nadidinig? Awayin mo na. Gantihan mo. I-Facebook mo na yan. Salbahe yan sa'yo. Di ba yun isang tinig? Tanong, pinakikinggan mo ba yun? Kung hindi yun ang tinig ng shepherd, huwag mo yung pakinggan. Malamang tinig yun ng sarili mo o kaya ng demonyo. Di ba? Ang pakinggan mo yung tinig ng shepherd. Ano yung tinig ng shepherd? Patawarin mo na. Mahal ko rin naman yan. Yung kaaway mo na yan. Mahal ko rin yan. Namatay din ako para dyan. Ikaw na umunang bumati. Di ba? Sabi ng kabila, wag! Wag! Sabi mo, sige na. Sige na. Ikaw na una. Laging dalawang boses po yan. Ang tanong po, kung ikaw ay tupa ni Kristo, pakikinggan mo ba yung isang tinig? Sabi, ang magnanakaw ay naparito upang pumatay, manira, magwasak. Pakikinggan mo ba yun? Ang intensyon noon magwasak, manira at pumatay. Huwag yun ang pakinggan mo, magnanakaw yun eh. Di ba? Pag ang magnanakaw po pumasok sa bahay, anong ginagawa natin? Pag may magnanakaw pumasok, alam nga naman pumasok yung magnanakaw, entertain ba? Uy! Good morning! Alas na sa madaling araw, coffee. Gusto mo? Ha? Teka lang, wait ka lang. I'll prepare a coffee for you. Gusto mo cold or hot? Hindi, di ba? Usually, pag ang magnanakaw pumasok, ay sigurado yan, kagulo yan, aawayin mo yan, palalabasin mo yan. Kaso kung minsan tayo, di ba? Yung magnanakaw, pumapasok sa atin, ini-entertain pa natin. Yung magnanakaw na kung ano-ano sinasabi, awayin mo, huwag kang magpatawad. Guluhin mo. I-entertain mo ba yun? Yung mga ganong bulong, hindi yun ini-entertain, hindi yung sinasabihan na, sige, ano gusto mo? Gusto mong cake? Gusto mong coffee? Hindi yun. Pinalalayas yun. Kaya dapat, pag may bumubulong na ganon, ilihins mo yung ulo mo at sabi mo, in Jesus' name, lumayas ka dyan. Dahil makikinig lang ako sa Good Shepherd, dahil sigurado sasabihin niya sa akin ay pawang maganda. Amen po ba? Kilala po ng Panginoon ang tupa at dapat kilala natin yung tinig ng ating Panginoon. Diba? Ganon din si Jesus sa buhay po natin. He notices you when the world ignores you. Walang pumapansin sa'yo, si Jesus. Punang-puna ka niya. Kitang-kita ka niya. Sabi ni Tim Keller, to be loved but not known is superficial. To be known but not loved is terrifying.
but to be fully known and fully loved. That's what only God can give. Diba? Jesus knows everything about us and still chooses to love us completely. Bagamat alam niya po yung kahinaan mo, alam niya kung anong katigasan ng ulo mo, alam niya kung anong pinagdadaanan mo, alam niya kung gaano ka kapasaway, mahal ka pa rin niya, at pinipili ka pa rin niya. Hindi ka niya kayang i-disown hanggat lumalapit ka sa Kanya. Mga kapatid, napakalaking biyaya na kilala natin ang Panginoon. Amen? At kilala niya po tayo. Huwag po tayo lumapit kay Jesus. Every time na dadapa tayo, every time na tayo po ay nagkakamali, hindi yung reason para lumayo. Yun ang pinakamalaking dahilan para lalong lumapit sa biyaya ng Panginoon. Huwag tayong lumapit kay Jesus. Alam niya po ang lahat. Despite na alam niya ang lahat, mahal niya tayo. Di ba? Makinig po tayo sa Kanyang tinig. Through the Word of God, through prayer, through the guidance of the Holy Spirit. Because until now, the Shepherd still speaks to us. Kilala niya po tayo. Ang ganda po ng sinabi po doon sa Psalms 139, verse 1 to 3. Tignan niyo po ito. I want you to take notice of this verse. Ang ganda nito. You have searched me, Lord, and know me. You know me when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Kilalang kilala tayo ng Diyos. Alam niya kung kailan ka nauupo, alam niya kailan ka bumabangon, alam niya kung ano yung iniisip mo. Right at this time, alam niya kung namamaliki ka na. Habang nagsisermon si Pastor, alam niya yon. Kaya balik ka lang, makinig ka uli. Alam niya lahat eh. Wala kayong tatago. Alam niya lahat. At ang gusto lang po ng Lord, yung buong pagsusuko natin sa Kanya at pakikinig natin sa tinig ng Panginoon. Lastly, this is the last. The shepherd's heart is a heart that seeks and saves. A heart that seeks and saves. Look at John chapter 10 verse 9. Sabi po ng Panginoon, I am the gate. Imagine mo po, ito yung kulungan. Ang ginawa ng Panginoon, siya mismo ang pumwesto para maging gate. Siya mismo yung magiging daanan. Siya mismo yung gate na walang pwedeng pumasok o lumabas maliban sa kanyang pahintulot. Ang sabi niya, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. Kinonfirm niya yan sa Luke chapter 19, verse 10. Sabi niya, for the Son of Man came to seek and save the lost. You know, the true measure of shepherd's heart is not seen in comfort, but in compassion. Doon po nakikita. Hindi po, si Jesus hindi po basta naupo lang sa langit, tapos naghintay na magre-repent, magbabalik loob. Hindi po. Alam niyo kung anong ginawa ni Jesus? All the way from heaven, mga kapatid, bumaba po siya, hinanap tayo at kanyang iniligtas. Ang mabuting pastol, hindi po yan nagtutulog-tulog habang may tupang nawawala. He doesn't count the 99 at sasabihin niya, well, at least meron pa naman akong 99 na natitira. So, bahala na yung nawawala. Hindi po. Instead, He leaves the 99 and find the one. Diba? And that's the heart of Jesus, a seeking heart, a saving heart. Ang puso niya po, hindi po mapalagay hanggat may isang kaluluwang naliligaw. In the same way, bilang mga tagasunod niya, say amen. Bilang mga tagasunod niya, tinawag din tayo ng Diyos para makibahagi sa paghahanap at pagliligtas ng mga nawawala. Hindi lang tayo tinawag para maisama sa isang simbahan, kundi para lumabas sa mundo at abutin ang mga naliligaw. Alam niyo po, ayon sa pag-aaral ng animal behavior, kapag ang isang sheep ay naliligaw, alam niyo po kung ano po ang paraan para po siya makabalik. No? Yung masense niya, yung shepherd, no? Yung tinig, madinig niya, yung tinig ng pastol. Yung tinig ng pastol ang nagsisilbing homing signal para makabalik po siya. Pero ito po ang problema. Paano po kung yung tupa sobra na pong layo? Kapag ang tupa po sobra ng layo,
Paano pa niya madidinig yung tinig ng kanyang pastol? Dito na po pumapasok. Yung pastol po, dadalhin niya na po yung kanyang tungkod. Hahanapin niya na po yung tupa. Kahit na po doon sa mapanganib na bangin. At minsan po, siya po ay nasusugatan, siya po ay nahihirapan, siya po ay napapagod, pero hindi siya titigil kasi kailangan niya makita yung isang tupa na nawawala. Alam niyo bang ganyan ang ginawa ng Panginoon sa atin? Hindi po siya tumatawag actually sa malayo. Siya po mismo ang bumaba, tumawid, at nagbuhos ng kanyang dugo para sa ating kaligtasan. Gaano kalayo ang distansya ng langit sa mundo? Napakalayo. But all the way from heaven, mga kapatid, all the way from that heaven, Jesus came down here on earth to find us. To find the ship. At ikaw yun, at ako yun, na mga tupang nawawala. Hindi po siya tumawag doon sa malayo. Ginawa niya, pumunta ho siya rito. At tayo po ay kanyang hinanap. Kahit na po ang kapalit po nito ay pagbubuwis ng kanyang buhay at pagtitigis ng kanyang dugo. Naalala niyo po yung Marawi Siege noong 2017? Meron pong isang captain doon na nagngangalang Captain Romel Sandoval. Habang nagaganap po yung labanan, meron po siyang isang tauhan na naiwan sugatan sa isang gusali. Sabi po ng mga kasamahan niya, Captain, huwag mo nang balikan kasi delikado. Pero nga po ba ninyo, hindi makatiis itong si Captain Sandoval. Ang ginawa po niya, binalikan po niya yon kahit po napakadelikado. Ano ho? Nakuha niya po yung kanyang kasama, pero siya po ay duguan at halos mawalan ng hininga nang makabalik sa kanyang mga katropa. Tinulungan niya po maligtas yung kanyang kasama, pero at the end, binawian po siya ng buhay. Nasagip po ni Captain Sandoval yung pong kanyang kasama, pero siya po ay nasawi sa operasyon na yun. You know, his courage reflects the heart of our true shepherd. One who doesn't abandon his flock. Hindi iniwan ni Captain Sandoval yung kanyang kasama despite na ang kapalit ay ang kanyang buhay. At ganoon ang ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi po ang Panginoon na natiling komportable sa langit. Iniwan niya ang langit, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay naging tao katulad po natin. Maligtas lang po tayo. Ganoon ang ginawa niya para sa atin. Remember mga kapatid, evangelism is not an option for the believer. It's the overflow in a heart that has been found. Ang paghanap po natin sa mga tupa na nawawala ay overflow ng puso natin na natagpuan ni Kristo. Gusto pong ganun ang tingin po natin. When we understand how far Jesus came to find us, we cannot stay silent about it. Pag nauunawaan mo, wow, all the way from heaven, bumaba ang Panginoon sa Kristo para iligtas lang ako. Alam mo, hindi mo lilimitahan yung sarili mo to share the gospel. Sa kamag-anak mo, kakilala mo, sa mga kaibigan mo. You know why? Because you have been found by the Lord. And the natural outcome is also to find those who are lost. Mga kapatid, kung ang puso ni Jesus ay naghahanap at nagliligtas, dapat ganun din po ang puso natin bilang kanyang mga tupa at mga lingkod. Pray for the lost. Reach out with compassion and join the mission. Support evangelism and discipleship ministries kasi bawat kaluluwa ay mahal po ng Diyos. Kahit na yung kaluluwang ayaw mong makasama, mahal po yan ng Diyos. And I want to remind all of us, we have the mission, Matthew 28:19-20, part of that verse, and sabi po, go and make disciples of all nations. So let's have the heart like the shepherd's heart, mga kapatid. The heart of the shepherd is a heart that sacrifices, a heart that knows his sheep, and a heart that seeks and saves the lost. Ang tanong ko po this morning, ganito rin ba yung puso mo? Ganito rin ba yung puso mo? Katulad din ba ng sa Kanya? Mga kapatid, tayo po tinawag
hindi lamang po para maranasan ang pag-ibig ng pastol, kundi para ipasa ang pag-ibig na iyon sa iba. Jesus, the Good Shepherd, left heaven to find you, and now He calls you to join Him in seeking others. Hanapin po natin sila. Remember this, the safest place for any sheep is not in the field, but near the shepherd. So, listen, because the Lord is calling you softly and tenderly. Jesus is calling. See, let us pray. Lord God, Heavenly Father, thank you so much for sending your Son, Jesus Christ, the Good Shepherd, O God. Inalay niya ang buhay niya para sa amin, matagpuan lang po kami. Mailigtas lang po kami, O God. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Thank you so much sa iyong puso na handang magsakripisyo. Salamat sa iyong puso na kilala ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyong puso, Panginoon, na handang maghanap at magligtas. As we keep on, O Lord, with this life, matutunan namin, O Diyos, na laging ikiling ang aming pandinig sa iyong tinig, O God. Help us to always listen to your voice, not to the voice of the enemy or even to the voice of this world. Thank you so much, O Lord. May we always be sensitive to the leading of the Holy Spirit in our lives. And help us, O Lord, na maging daluyan, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa iba. At we may be able to reach them, O Lord, also, and maramdaman din nila, Panginoon, yung pagmamahal na naramdaman po namin sa inyo. Thank you so much, O Lord, for the men and women who are here today, who committed themselves to follow you. This is all we ask and pray in the name of Jesus, and the church will say, Amen. Amen. Thank you. Let's continue to worship the Lord. As we sing this song. Standing here in your presence, you remain so relentless. I am warmed by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking in mercy. See, I'm wide awake, drawing close to my grace, and all my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. When I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful. In you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, drawing close to my grace, and all my heart is
Patuloy po tayo. Ama naming Diyos, Diyos na naman makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Pagkatunay mga na napakabuti mo, muli niyo pinadinig sa amin ang mga salita mo. Sa kung paano ito ay tunay tapas na may pagmamahal. Sa kung paano tinawag niya kami sa yung dakilang pangalan upang ang bawat sa amin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat naman sa mga salita na aming napakinggan na tunay na ito ang nagpagbabago ng bawat isa sa amin. Na kung paano kami mula sa kadaliman ay hinamo niyo upang kami ay magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Maraming salamat naman sa mga salita mo na kami ay nagbago, na dating kami ay mga mapagmamataas. Natutunan namin mapagpakumbaba, natutunan namin magmahal sa aming kapwa. Maraming salamat naman sapagkat sa mga salita mo ay pinapatunayan mo ang iyong mga proteksyon sa bawat sa amin na kahit kailanman ay hindi nyo kami iiwanan. Lagi nyo kaming sasamahan sapagkat ibinigay nyo ang iyong bugtong na anak upang ang bawat sa amin ay magkaroon ng kapayapaan at kaligtasan. Maraming salamat sa kabutihan mo, Ama, sapagkat sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang aming kasama, ikaw ang nag-iingat sa amin, at ang mga salita mo, Ama, ay patuloy namin pinanghawakan sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na kailanman ay hindi nagbabago sa bawat isa sa amin. Ama, sa aming pasama-samantalang pag-iwalay, patuloy po namin ilalapit sa iyo ang bawat sa amin na patuloy niyo po kami ingatan, patuloy niyo po kami samahan, at naman ikaw ang Panginoon Diyos na patuloy nagbigay ng kalakasan sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Patuloy din po namin ilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na panampalataya sa Dagunan, Mindanao at sa Cebu na kung paano sila ay dumaranas ng mga matinding pagsubok, gawa ng matinding lindol, bagyo ang mga aming ilalapit sa iyo, Ama. Patuloy niyo po sila bigyan ng kalakasan espiritual sa panampalataya sa lahat ng mga pagsubok sa kanila. Maging ang kanilang pangangailangan ng Diyos na buhay, patuloy niyo po rin i-provide. Ang lahat ng ito ay ang pinapasalamat, dalangin sa matamis na pangalan niya. Amen. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Kristo na ating Panginoon, ay suman sa Kanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, ngayon at magpakailanman. Amen.